Okay, sa makausap pa, mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa mga nag-subscribe sa tua. Salamat sa Ginoo atong subscribers sa hinay-hinay ni abot na siya og 185. O salamat sa Ginoo nga bisan ni nana siya kagamay nga naga-subscribes, taga-adlaw, naga-tan-aw sila sa ato ang nagapaminaw sila sa mensahe. Shout out sa mga Palermo nga nagpa-shout out o sa akong mga relatives sa Davao City ug sa uban pa sa Visayas area ug asa man dapitan ning Sibya moabot kung saan aabot ang channel na ito all over the Philippines and all over the world. Lahat po ay naway pagpalain ng Diyos. At muli, magandang gabi sa lahat. Ako po na ulit si Pastor John Palermo. At ito po ang Ladder to Heaven TV. At salamat sa mga nandiyan sa virtual, mga member natin sa virtual. Naway ang Diyos ay magbubuhos ng pagpapala sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ablihan nato ang mga Bible. Open your Bible with me on the book of Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49. Nabanay Isaiah inyong Bible. Isaiah chapter 49. So basahon ako sa English so that those who have listened to us, no. Meron po tayong nakikinig na taga Vietnam. Nakikita ko po sa analytic. Meron pong taga Africa man yata yon. Meron isang taga Africa. Mostly ang nanonood sa atin taga Philippines. So basahin natin sa English, Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Can a woman forget her suckling child, that she would not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Sa Tagalog, basahin natin. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin, na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Narito ang aking inanyuhan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. So sa Bisaya atong basahon. Apa nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? O dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila makalimot, apan dili gayud ako makalimot kanimo. Tan-awa, gikulit ko na ang imo ngalan diha sa akong mga palad. Father God, I pray, naway ang iyong karunungan, Panginoon, ibuhos mo sa bawat isa, sa bawat pong numangkilik po sa aming channel, sa Ladder to Heaven TV, silang lahat na nanonood, kasama po ang mga kapatiran na naririto sa virtual ministry. Panginoong Diyos, I am appealing to you that you will bless them with good health and sound mind, that you will have endowed them with your wisdom and understanding, so that everything na aming pag-uusapan sa gabing ito, lahat po na aming matalakay sa gabing ito, ay magiging buhay na salita, Panginoon, na siyang magbabago sa amin,
magbibigay kalakasan sa amin. I declare your grace and your blessing, O God, in the name of Jesus. Amen and amen. Okay. Atong hisgutan ang Diyos nagaamuma o ang Diyos ay nag-aaruga. Lahat magsabi, ang Diyos ay nag-aaruga. Adunay mga panahon nga ang tao, mga pangyayari na minsan ang tao ay maisip niya na siya po'y pinababayaan ng Diyos, na parabang ang Panginoon ay walang pakialam sa kanila. Kung babasahin natin yung 14 ng Isaiah, sinasabi na pinabayaan ako ni Jehovah at nilimot ako ng Panginoon. Kailanman ang kanyang pinili ay hindi niya pwedeng kalimutan, at kailanman ang kanyang mga hinirang ay di niya pwedeng pabayaan. Tandaan po natin, God will never abandon His chosen one. God will never abandon His nations, His chosen people, His children. Amen. Hallelujah. Maunang dili ta pwede mo ingon nga gipasagdan man ko sa Ginoo. Dili ka pwede mingon nga mura maglayo na ang Ginoo sa ako. Para bang ang Diyos ay napakalayo na sa akin. Tandaan natin na kahit na minsan tayo'y nagkakamalit, nagkakasala, but the Lord is faithful and just. Nung sinauna pa pong panahon nagkasala tayo, ang Panginoon po ay nagpakamatay para tayo imaligtas. That is how God shows His love, His compassion to us. That is how God displays His mercy to us. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng tao na ang Diyos po ay walang pakialam. Ang Diyos po ay nag-aaruga. Minsan hindi natin naintindihan how God care for us and how He teach us. Kasi kasama yung sa pag-aaruga, yung pagtuturo, pagtitraining sa atin, kasama yung sa pag-aaruga. Pakita natin sa isang bahay, di ba, sa isang pamilya na mayroon pong mga anak. Alam nyo ba nakikita na ang iba, hindi nila inuutosan yung anak nila na maglinis, magugas ng plato, magluto, sapagkat sinasabi nila na kawawa. Kasi nagtatrabaho sa trabahong bahay. Pero ang totoo po niyan, yung mga bata pong inutosan magugas ng plato, maglinis, yan pong mga tao na nagiging responsable sa buhay. Yan po mga taong tunay na inaaruga ng kanilang mga magulang sapagkat piniprepare po sila sa isang sitwasyon na kung sila na lang po ang nandyan at wala na po ang kanilang mga magulang, ay hindi po sila masyadong mahihirapan. They will not be suffered tremendously when sila na lang po ang naiwan kung nawala na pong mga magulang nila. And that is how God shows His care, His mercy. Kung diya gipakita sa Ginoo kung sa unsang paagi siya nag-aruga sa atoa. Sa unsang paagi siya nag-atiman sa atoa. Hallelujah. So naigigamit ang Ginoo na illustrations din hingon pa niya na can a woman forget her sucking child? Can a woman forget her sucking child? Tanong ito ng Panginoon. Makalimot ba ang mababae nga mas magpasuso sa iyang anak? Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? Na siya hindi nahahabag sa anak ng kanyang bahay bata. So kanang gisabak nimo nga bata, gipatutoy nimo nga bata, dili ba makalimot ba ang nanay? Na mga pagkakataon, marami pong pagkakataon na nakalimutan po ng nanay patutuyin yung bata, pasusuhin yung bata. Nakakalimutan niya pong pakainin. Pero bihira lang pong pagkakataon na mangyayaring ganyan. Napaka-imposible po na yung mama po sa nanay nakakalimot pakainin, pasusuhin yung bata. Pero may pagkakataon sa kabila po ng maraming ginagawa ng nanay ay lumilipas po ang oras, hindi na malayan,
na hindi pala napasuso yung bata. Yan po ang ibig sabihin na nakalimot. Dumaan pong oras na dapat pasusuhin na sapagkat marami po siyang ginagawa ay nag-bypass yung oras. Lumampas sa oras. Pero sinasabi ng Panginoon, mayroong pagkakataon na nakalimot yung mama sa kanyang anak na pasusuhin, subalit ang Diyos ay hindi po nakakalimot. At ang patunay niya na hindi siya nakakalimot, sinasabi niya sa English, "Behold, I have graven thee upon the palms of my hand." Sabi niya, narito aking inanyuhan ka sa mga palad ng aking kamay. Gikulit, gicarve, gidrawing, ang gigamit nga carving is kanang ginakulit siya sa isang sculpture, ginukulit. Di basta-bastang mawala. Ibig sabihin, di ka pwedeng basta-bastang baliwalain ng Panginoon. Pagka siya po ay humirang sa iyo at pinili ka ng Panginoon, ay hindi kanya maaaring kalimutan at pababayaan. Just imagine, bakit po sa kamay sinasabi ng Panginoon that I have graven you upon my hands? Sapagkat po, ang ibig sabihin yan, na ang Panginoon in every moment ay nakatingin sa iyo, malapit ka sa kanyang mga mata, malapit ka sa kanyang puso, sapagkat hindi po nakakalimutan ng isang tao kung ano ang nasa kanyang kamay. At ano ang nakasulat? Naintindihan? So inana kakapinalangga sa Ginoo, inana ginaatiman sa Ginoo. So walay rason nga moingon ta nga mura layo ang Ginoong Dios. Galing lang we should understood how the Lord care and how the Lord cultivate us as a real Christian, as a real children of God. Mayroon pong pamamaraan ng Diyos sa pag-aaruga kasi ang pag-aaruga ay napaka-broad na bagay na dapat nating maintindihan kasi sa yung tinatawag na pag-atiman, pag-amuma, pag-aruga. Pag-aruga, pag-atiman, pag-amuma, pagtagad ug pag-amping. That is how the Lord's care. Amuma, cultivations. Mula bata hanggang paglaki ay ang Diyos ay nagmo-monitor. That is why God allows problems and circumstances because in that way God shows us and how He care for us. Naintindihan natin? Pinapakita po ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na yan na tayo po ay Kanyang mahal, kaya po tayo ay tinitrain ng Panginoon sapagkat gusto niya po tayo nalalago, magiging matured in the faith and matured in the Spirit so that somebody can rely to us, so that we can guide others to Him. We can console them, we can encourage them because a lot of things na pinagdadaanan natin, a lot of things na ating kinahaharap ay nagbibigay sa atin ng karunungan. And that is how God shows His care for us, that He allows these things to happen so that we will grow in the Spirit. We will grow in the faith. Sometimes we misunderstood on how God cares for us. We misunderstood kaya isa-isahin natin. Paano ba ang Diyos nagpapakita ng pag-aaruga? Paano ba siya nagpapakita ng pag-aaruga? Okay, number 1. God cares us through the pastors. Maunang na ay mga pastor nga gipang rise up sa Ginoo. So that in that way, sa kanila po, kakaroon po ng pagpapalago sa pananampalataya. Kaya yung mga pastor ay, bakit ba ang mga pastor sinasabi, yung mga leaders ng churches, sinasabi na san si sister, na san si brother, pinapangaralan, ini-encourage, sapagkat yan po ang one way of God na nagpapakita ng kanyang pag-aaruga. Kaya kung paano ang Diyos nagmamahal sa kanyang mga anak, ay dapat ganun din ang pastor.
nag-iingat at nagmamahal sa kanyang mga tupa. Kaya that is why I encourage you, we encourage everyone sa members sa Ladder to Heaven na magiging tapat po tayo sa Panginoon at magiging active po tayo sa ating mga gawain sapagkat nakakatulong po yung pagiging active natin sa gawain. So God called the pastors to take good care of the sheep, of the flocks. Maunang na ay mga pastor nga mo bisita, na ay mga pastor nga kanang mutabang, no? Mudasig, mulig-on, mangutana nga nung wala mo kasimba. Kung na ay panahon sa pagkinahanglan, dili man lang ang pastor mong tagaan raw tigig pangulikta, dapat man pud siya kabalo mo tabang ug muhatag, because ang pagpangalagad ay give and take. Amen. Muna tinuod barabag ang ginikanan. Ang ginikanan dili man pot pasabot nga ang anak magsigig pangayo sa ginikanan. Sa gagmay pa sila pagdako na sila, ang mga anak na pod ang muhatag. So munang maunang ingon si Pablo na ang mga magulang po ang siyang bumubuhay sa mga anak. Dapat maunang tumulong ang magulang. Dapat ang pastor mo nagtabang dili lang kasigig pangdawat og mga collections, kundi muhatag pud ka. That is how God cares for us. Muna ingon si Biblia, take care of my sheep. Ingon siya kay Pedro, Peter, do you love me more than this? Sa book of John, sinasabi ng Panginoon dito kay Pedro, Peter, do you love me more than this? Ingon siya, I love you, Lord. Ingon ang Ginoo, take care of my sheep. And then pong number 1 na paraan ng Diyos kung paano siya nag-aaruga sa Kanya, na kaya hindi tayo nakalimutan ng Panginoon kasi inaaruga tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor. Na siyang nagpapahiwatig na mangutana ko, oy Nubing, asa naman ka Nubing? Kumusta naman ka Nubing? Anong wala kay kag-a-apply sa virtual? Di ba? What's the purpose? To encourage. Dili man pwede ang pastor dili mag-monitor nga kasi wala nakasimba. That is how the Lord's care. Pangutanon, pangitaon ang nangawala, anong wala nakasimba, laki-lakian ang mga napiang. Okay? So, respect your pastor because God shows compassions through them sa atua. Number 2, kung papaano ang Panginoon ay nag-aaruga sa atin. Kung giun sa taniya pag-amuma. Ginaamuma ta sa Ginoo pinaagi siyang pulong. Number 1, ginaamuma ta sa Ginoo pinaagi sa mga pastors natin nga nagaatiman sa tua, na siyang nagpapaluap kung kayo ba'y nandyan pa sa pananampalataya. Number 2, ang Panginoon po ay nag-aaruga sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan sa niya sabi, Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyong salita, Panginoon, ay liwanag sa aking daraanan. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, tayo po'y lalago at matutunan po natin kung ano ang talagang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen. So that is why I encourage us to read your Bible, regularly, to listen to the message every worship day. Makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Apply the word of God. Apply the word of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan natin? God will show us that He cared for us through His Word. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po'y lalago. Sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo po ay magiging
tunay na anak ng Diyos in the way na yung kanyang salita ay nagiging foundations ng ating buhay. Kanya sinasabi ng Panginoon. Basahin natin, Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad yaong bumabasa at yaong nakikinig at yaong tumatalima sa salita ng Panginoon. Sapagkat maiintindihan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sa kabila ng tayo'y makasalanan, marumi sa kanyang harapan, tayo po ay kanyang inibig kahit po tayo'y makasalanan. At sa kanyang salita natin matutunan kung papaano natin papaligayahin ang Panginoon. We cannot pay Him back the salvations that He gave to us, but we can make ourselves as a channel, a vessel of His Spirit, so that others also can serve the Lord, can receive the salvations of God, the plan of God of salvations. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Naintindihan natin? Amen. Number 3. Number 3, God, ang Panginoon po ay nagpapakita ng pag-aaruga in every circumstances, sa mga pangyayari po sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, bakit ba pinapapahintulutan ng Panginoon yung mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay? Bakit ba pinahihintulutan ng Diyos na dumating yung mga pagsubok na minsan ay makapagdesisyon ang isang tao'y hihinto sa pananampalataya? The purpose of God is not hindi na niya nais na tayo'y pahirapan. Hindi niya nais na tayo'y hindi niya kalooban. Hindi siya masaya. Dili siya ganahan anang mag-antosta. Kana ganing moabot ka sa punto nga ma-discourage ka. Hindi siya ganahan ana. But God allows those things for us to understand na kailangan pala natin yung mga bagay na yan upang tayo po ay magkakaroon ng tunay na karunungan. Amen. Hallelujah. May mga bagay po na nangyayari sa buhay ng tao na ang akala ng tao ay ang Diyos ay napakalayo sa kanya. Subalit ang Diyos ay napakalapit pala. Example ha, kung papaanong nahirapan si Joseph sa kanyang mga naranasan sa buhay, mula sa kanyang mga kapatid hanggang siya'y ibinta doon sa mga Amalekites at ibinintang muli doon sa Egyptians at nakulong. Yun pong mga di ka nais-nais na mga pangyayari, mga hindi po kanais-nais na mga karanasan. Bakit po ang Panginoon ay nagpapahintulot? Because He cares. Piniprepare po tayo ng Panginoon. Katulad po ng isang magulang na ang mga anak nila ay kanilang tinuturuan ng trabaho.
para sila po ay magiging responsible. Kaya po minsan ay yung mga trabahong nahihirapan tayo sa bahay, yung iba, diba, daming labahin. Tapos umaangal na sa labahin, sa mga linisin sa bahay. Sasabihin, magminyo na lang ko kay daghan kay trabaho sa balay. Unya unsa may nang hitabo. Pag minyo niya, naabay nawala nga trabahoon sa balay na naa man hinuon samot na, naanay ba na, makaanak na, managhan ng trabaho. Diba? Munang dapat sa mga anak, magpasalamat sila nga gina-train sila silang ginikanan. That is also a methods of caring. Pag-amuma, pag-cultivate, pagpalambo sa ato ang huna-huna o kakayahan so that we can face the challenge in life. Are you listening? So, yung mga tatlong bagay po na nagpapakita ng on how God cares, on how God, kung paano ang Diyos ay nag-aaruga. Number 1, through His servants, inaaruga tayo ng Panginoon. Number 2, through His Word. Number 3, through circumstances. Si David, paano ba siya nagiging hari? Kung anong mga pinagdadaanan siya sa buhay. Dapat po natin matutunan ang mga bagay na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan. Yan po ang isang mga pamamaraan ng Diyos upang tayo'y magiging handa. That is how He cares for us. Magiging handa po tayo sa mga hamon ng buhay. Amen. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo. Pero nais ko lang maintindihan natin. Pinakaayaw po natin ng paraan ng Diyos ng pag-aaruga ay yung circumstances. Ngunit doon po tayo nagiging matatag. Kahit po mayroon pong mga pastors na umaalalay sa atin at meron pong mga pinahahawakan tayo ng salita ng Panginoon. Kailangan pa din subukan kung paano muna intindihan ang turo sa'yo at ang mga nabasa mo on how can you apply when you go into the field of testings, trials, and hardship in life. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, alam mo mga kapatid, pasalamat po tayo sa Panginoon. Sapagkat yan po ang nagiging ingredients ng ating tagumpay, kalakasan. Yan po ang susi ng ating spiritual na paglago. Amen. Naintindihan natin? Yan po ang susi ng spiritual na paglago. Kunyari, example, kung sinubing wala ni tiwas og eskwela kay kapoy, hago, kas og baon, asa ka kakaron beng? Naka kay trabaho karon, nga sama sa trabaho nimo karon. Kung pananglitan wala ka ni wala ka ni eskwela, ni paday eskwela kay kapoy sig eskwela, gastog baon. Asa ka kakaron? Diba? So sinubing siguro nagminyo na.
Naara jud siya dito sa Bayabas o sa Bungogon. No kinanglan nga ato ng labangon ang tanang challenge sa kinabuhi. Kaya diha sa mga challenge sa kinabuhi, nagdugang ang atong kaalam, nagdugang ang atong kahibalo, nagdugang ang atong kaligon. Og isa na sa paagi sa pag-atiman sa Dios, sa pag-aruga sa Ginoo. Amen. Munang ingon ang James na bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa pagsulay. Kaysa iyang pagdaog, madawat niya ang ganti sa kinabuhi. Pero kinahanglan ta nga mobarog. Kinahanglan ta nga mobarog. Ing na imong kaugalingon, barog nga malig-on og dili matarog. Kinahanglan ta mobarog diha sa Ginoo. Amen. Let us pray. Father God, nagpapasalamat kami sa gabing ito. I declare your blessing, O God, be upon all the members of Ladder to Heaven joining us in virtual worship. I declare it, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Rabashanda Rababayahanda Yasikaraba. I declare your blessing, Lord God, upon Obordo family, upon Madrona family. I declare blessing upon Juvi, upon Wapili family, upon Escobedo family, Mandao family. I declare your blessing upon Nakila family, Lumangyaw family, and all the members of Ladder to Heaven virtual, Lord God. I declare the Holy Spirit that continue to use them, to touch them, continue to grow them in the Spirit, Lord, in the name of Jesus. And I also pray, O God, sa lahat po na tumatangkilik, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. I pray, Lord God, na sinasabi mo, kailanman ay hindi kita iiwanan. Kung meron man po sa mga nanonood sa gabing ito, Panginoon, na muntik nang mawalan ng pag-asa, muntik nang nawalan ng pag-asa sa buhay, at muntik na nilang sabihin na napakalayo ng Panginoon sa amin. Gipasagdan ako sa Ginoo. Lord God, nag-ingon ka, Ginoo, nga ang imong pinili, dili nimo ginapasagdan. Muagi man sila, Ginoo, sa kalayo, dili sa pagsulay. Sa kalayo sa pagsulay, dili sila masunog. O kung muagi man kami sa tubig, sa saba, Ginoo, sa pagsulay, dili kami malunod. Kay kauban ka namo, Ginoo. Nag-ingon ka, Ginoong Diyos, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I do not know, Lord God, the circumstances that they are facing right now. But I know that you can, O God. You can control every circumstances. Na masasabi namin, Panginoon, when the oceans rise and thunders roar, we can soar with you, Lord God, above the storms. And we will be still because we know that you are God. And I proclaim, O God, kung meron man pong mga pinagdaanan sa buhay, karamdaman sa buhay, I declare healing upon them. I declare healing upon them, O God. Kung kayo po'y nakikinig ngayon, at yung pong may karamdaman na iniinda, ang Panginoon po ay siyang nagpapagaling, is the greatest physician, the greatest doctor. I declare your healing power, Father God, to those who are watching us. I declare it in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, I declare your goodness, your mercy, and your grace be upon all the subscribers and followers of this channel and all the members of the Ladder to Heaven virtual ministry. Bless them as I bless them. In the name of Jesus. Say amen when I declare this blessing to you, including those who are watching us in YouTube. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you.
The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.